Alright, yes daw, yes. Um, so magandang gabi sa inyo guys and welcome everyone dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And as you can see, kukonti lang tayo dito sa Zoom. And there's a reason why. I'd like to know for some of you na naka-enroll, nahirapan ba kayong mag-check out pag mag-place ng payment dun sa landing page? Sino yung mga nahirapan? Ayan, si JM. Okay. In the past few days, meron kaming error sa payment gateway. Si Esmeralda din, yan, nagkaroon ng issues kami sa payment gateway and we apologize. Uh, Nagkakaroon talaga may mga ganitong problema along the way kapag nasa online kayo nagbebenta. And anong tawag dito? Affected yung ano namin, affected yung sales namin, affected yung aming anong tawag dito, conversions. So, things like this, talagang may encounter nyo along the way. No? And if hindi nyo na, anong tawag dito, hindi nyo maagapan agad, it will affect your sales. No? And in my case, in our case, it's been a couple of days na sira pala yung ano, may error pala kami doon sa payment gateway namin. And there are a couple of kung hindi pa nag-message yung ibang ano, yung ibang nag-try mag-enroll, hindi namin alam na may problema pa lang ganun. So we reach out to the payment gateway and it looks like it will take some time before pa ma-solve. So we use a different payment gateway. Okay, temporarily. Yun. So kaya we apologize doon sa mga nag-enroll at nagkaroon ng problem doon sa pagbabayad ng ano, doon sa payment mismo. Kaya the reason why kokonti tayo ngayon, it's because yung iba, syempre, hindi naman nakakapag-join talaga sa live and yung iba nga nagkaroon ng error doon sa pagbabayad nila. So, ganun talaga. It happens. So, yun. I'd like to welcome everyone dito sa ating day 1. And right now, before I proceed, I would like to give you guys some of the anong tawag dito, the topics that I'll be discussing in the next coming days. So I'm going to share my screen dito sa may huwagang Canva. So let me just double check here. Okay. So ito yung mga lessons natin in the next coming days, no? Day 1, which is today. Now, what's inside the 5-day Facebook Ads Challenge? Day 1, ito yung business setting overview. We're gonna talk about the different, the difference between the Ads Manager and Meta Business Suite. Ano pagkakaiba ng dalawa? And madalas po kasi nalilito yung karamihan ano yung gagamitin. Yung personal ad account nila or yung ad account mismo inside the business portfolio. So I'm gonna give you guys the overview or the structure para magkaroon kayo ng idea para hindi kayo nalilito. Okay, that's day 1. Okay, importante ito. Day 2, which is the understanding the campaign objectives. The different campaign objectives para when you run ads, you have an understanding anong type of campaign objectives ba yung isi-select ninyo in terms of your campaigns, no? Pag nagsiset up kayo ng campaigns. And then day 3, different campaign setup. Ituturo ko sa inyo yung campaign setup from scratch so that alam niyo kung ano yung mga buttons na i-click and paano i-set up yung campaign from inside the ads manager, no? Of course. Then day 4, understanding the Facebook ads metrics. Obviously, may mga advertisers kasi na nagra-run ng ads and hindi nila alam basahin yung metrics, and day 4 would be the best lesson for you guys to understand ano mga metrics yung babantayan niyo. And lastly, day 5, the ultimate Facebook ads calculator. How can you compute your margins, your return on ad spend, your ROI, di ba? Nag-ROI ba kayo or hindi? Papaano nyo maagapan yung mga bagay-bagay in terms of optimizing your ad campaigns based doon sa average order value nyo, based doon sa pricing niyo,
So, yun po yung pag-uusapan natin sa day 5. No? And now, let's proceed doon sa ating lesson tonight, which is yung business setting overview. I'd like to know, guys, everyone inside this Zoom, sino dito ang business owners? Type 1 in the chat. Now, let me know, guys, kung sino yung mga business owners dito. Type 1. Catherine, JM Gamboa. Ayan, mga business owners natin dito. Si Anthony. How about mga service providers or nasa service industry? No? Ayan. So, type number 2, yung mga nasa service industry. Ayan, JM din. No? So, pareho lang din. And yung mga aspiring media buyers. Meaning, aspiring media buyers, type number 3, yung mga gusto maging media buyer or meta ad specialist or Facebook ad specialist. Meron ba dito? Mga freelancers? Wala? Okay, mukhang business owners and service providers yung nandito. 1, 2, 3. Si Nene. Yan, mukhang maganda si, may kagandahan tayo. Ganda ng apelyido nyo, ha. So, Ronelyn Serbo, yan. Magandang gabi. Ayan, so, among you guys na, let me know in the chat. Type 0 in the chat. Sino dito yung mga nagbo-boost post lang? Wala silang idea how to use the ads manager. Wala silang idea in regards sa business settings, no? Type 0. Si JM, si Elaine, si Russell. Ayan. So yung mga boost post lang ang alam nila. Or probably meron na kayong nagawang portfolio. However, hindi nyo alam. Kung wala kayong idea what separates the business portfolio. Iniintindi po ang ads manager. Okay. So, probably, hindi nyo masyadong gamay or pag nakita nyo sa phone, boost this post and then boost nyo lang and then that's it. So, among of you guys na nag-type ng 0, sino dito ang naka-laptop or PC? Type me in the chat. Paunahan. Type me in the chat. Si Jennifer. Yan, nauna si Jennifer. Yan, mabilis kami ni Miss Jennifer. Alam mo nyo ba, Miss Jennifer, na you are the lucky person or lucky enrollee or student tonight because gagawin kita ng business portfolio from scratch. All you need to do is to share your screen and I'm gonna create a business portfolio from scratch. No, mismo ako gagawa para sa iyo. Okay ba 'yon? Yan, yehey daw. Yan, sige, go ahead, Miss Jennifer. You can share your screen. Hopefully, you are using ang tawag dito, Windows. Kung hindi naman, kung naka-Apple kayo or Mac, make sure lang na medyo techy kayo ng konti. Kasi sa Apple or Mac, anong tawag dito, medyo kasi yan medyo meron pang additional settings. By the way, guys, my name is Clarence, no? Hindi na importante yung pangalan ko, importante mabigyan ko kayo ng anong tawag dito ng lessons about meta ads, no? So, let's go, Miss Jennifer. You can share your screen. I-unmute kita, no? Miss Jennifer. Yan. Ask to unmute. Baka nagkakaroon ka ng problema in terms of your device. Go ahead. Ayan. So, sharing na si Miss Jennifer. Let me gain control access doon sa device mo. Approve mo lang. Okay no? po. Accept mo lang yung request ko, Miss Jennifer. Accepted, sir. And Okay, confirm. and there you go. Na-approve nyo na po ba? Yes, sir. Confirm na rin na po. Hindi ka namin marinig. It looks like Ayun. there's something wrong with your mic. But anyway, let me try to navigate. Ayan, mukhang na-navigate ko naman. So wag niyo munang gagalawin, ako muna gagalaw ng inyong device, no? So Okay. remove ko muna yung mga nandito, Miss Jennifer, para Sure malinis tayo. Ayan. So malinis tayo ngayon. So for those of you guys, para malaman niyo kung meron na kayong portfolio or wala pa, all you need to do is to head over doon sa inyong
profile, no? Um, Paki-ano nga po 'to, Miss Jennifer, itong dito sa top right, yung picture niyo dito. Okay po. Mukhang may Ah, naka-ano, may nakaharang, hindi ko ma-click eh. Ganun po. Dali lang po, sir. Paki-move mo yung ano, dito sa may malapit sa may Messenger. May nakaharang ba diyan? Hindi ko siya ma-click eh. Ganun. Wait lang, sir. Yan. Okay, move mo kung meron naka yan. Yan, okay. So basically, nakikita ko na yung page mo dito. Alin ba dito yung page na niraran mo? Ito bang Cavite PH Properties? Yan. So try muna natin 'to, ah. So what I'm gonna do is, pupunta ako dito sa Meta Business Suite, 'no? And pupunta ako dito sa Ads Manager. And dito ako sa campaigns. Tingnan natin kung meron kang nagra-run na ano. Ayan. So nakikita niyo 'tong, Jennifer A. Vipinosa. Ibig sabihin ito po yung personal ad account po ninyo. So if I head over dito sa ano, drop down, tingnan natin kung meron kang business portfolio. And as far as you can see it, meron ka ng dalawang business portfolio, no? Mm. Baka hindi mo lang na-realize na meron kang business portfolio na na-create before. Ito po kasi hindi po siya page, no? Miss Jennifer. Okay. Yung Cavite PH Properties, tsaka yung Jennifer A. Vipinosa sa taas, hindi po yan Facebook page. Business portfolio po yan. Yung personal ad account po ninyo is yung nasa baba. Ito po yung ginagamit ninyo kapag nagbo-boost kayo ng post. Okay po. Okay? I do not recommend na ito yung gagamitin po ninyo kasi um, we have to protect this personal ad account when running Facebook ads. So let me just try to create a business portfolio kung mabibigyan pa tayo ni Meta ng bagong business portfolio. If not, we're gonna use the Cavite PH Properties na business portfolio. Okay ba yon? So, right now, makikita nyo dito sa baba, create a business portfolio. Okay, magki-create tayo ng business portfolio from scratch. Now, i-click natin ito. Okay, by the way, kung hindi niyo makita itong ano na to, hindi kayo nakapunta dito, there's also a fastest way on how you can be able to create a business portfolio from scratch. Punta lang kayo dito sa business.facebook.com/create. Yan, dito po kayo pupunta para mag-create po kayo ng business portfolio. Automatically mapupunta kayo dito sa Meta Business Suite. So, ngayon, napunta na tayo dito, i-click nyo lang tong create a business portfolio. And let's say Cavite Properties 2, halimbawa lang. Okay, tapos palagay po ng first name po nyo dito, Miss Jennifer. Yan, type nyo po dyan and then yung last name po ninyo plus yung email sa baba. Okay, tapos palagay po ng email sa baba. Okay, wag niyo munang wag niyo muna i-click yung create, wag niyo muna i-click. Okay, yung Gmail yan, .com. Okay. Tapos dito sa bandang nag-open ako ng bagong tab. Is this the same email na ginamit mo? Click natin 'to yung Gmail. Pareho ba yan? Yes po. Check natin tong 0425, pareho lang ba siya? Yes Ayan, so po. tama yan. The reason why, guys, na kailangan buksan nyo yung email nyo agad dito sa kabilang tab, it's because kapag gumagamit kayo ng ibang browser, it has to be yung Meta Business Suite mo or yung Facebook profile mo, dapat naka-login siya sa same browser. Kapag gumagamit ka ng Google Chrome, tsaka let's say yung isa naman is Microsoft Edge, hindi po yan mag-work. It has to be in the same browser yung inyong Meta portfolio or yung inyong profile plus yung email na gagamitin nyo doon sa pag-create ng portfolio. So what I'm gonna do is I'm gonna click create.
Hopefully mabigyan tayo ng slot. Kung wala, okay lang din, walang problema. Sir, ano po yung slot? Yun, so mukhang nabigyan tayo ng slot, so mamaya na natin 'to. Skip na lang muna natin, tapos skip muna natin, tapos confirm. Okay, mukhang nabigyan tayo ng bagong slot. And let me refresh this one. Sir, ano po yung slot? Ah, Marinig niyo, sir. ito naririnig na kita. Ay, Nandito okay ka po. pala sa ano, nandito ka Thank you pala po. sa headset ko kaya pala kita hindi naririnig kasi I was trying Po, to kasi nakikita ko nagto-talking siya, sir. oo nga, eh. Sorry, sorry. Nandito ka pala sa Okay lang po. headset. Okay, okay. Salamat, sir. Ano po Okay, yung so slot na sinasabi? Ayan po yun, yung ginawa niyo. yes, ito na. So Okay nakita po. nyo dito yung Cavite Properties 2, ito yung ginawa natin bago. Okay po. Okay, so normally nagsisend yan si Meta ng email ito. So confirm your business email. So yan, click nyo po yung confirm now. Yan, click nyo po yung confirm now para Ito, ma-confirm po sir. yung yes, yung blue. Yan, confirm now. Nandun ka pala sa headset ko kaya pala kita hindi kita marinig. Okay? There you go. So na-confirm na yung business email mo. So ah meron ka ng 3 business portfolio. So ayusin natin. So yan Okay. Cavite Properties, yung nasa baba yung kulay orange, tapos Jennifer A.V. Pinosa yung nasa baba. Ganito Mm. gawin natin para hindi ka malito. Um, itong itong nasa baba, itong Jennifer na itong nakapangalan dito, gawin po natin itong Cavite Cavite PH Properties 1. Mm. Okay, i-rename po natin 'to para hindi po kayo malito. Okay, Opo. para may distinct na naming convention itong business portfolio na 'to. So, paano siya gawin? Pupunta kayo dito sa gear icon o yung business settings. Okay? Then head over dito sa business info. Tapos i-click natin 'tong edit. Itabi ko lang to, sir. Sanay lang. Sige lang, Ayan. Shadow. Ayan. okay, okay na? Opo. Okay, so i-click natin 'tong edit, tapos papalitan natin 'tong naming convention. So, Cavite PH Properties 1. Yan, tapos save natin. Tapos refresh. Ayan siya. So, na-rename na po siya ngayon. So, ayan, 3 na yung business portfolio mo. Itong Cavite PH Properties, gawin natin 'tong number 3. Okay po. Okay, para meron kayong distinct na naming convention at hindi tayo nagkakalituhan based lang dun sa pangalan ng portfolio. Business info, tapos click natin 'tong edit, tapos number 3. Yan, save natin. Okay, so ayan, refresh natin. So may portfolio na tayo. Ibig sabihin, itong Cavite Properties 1, dito tayo magra-run ng ads kasi feeling ko na i-claim mo na yung page mo dito eh. So punta ako Sir, dito. meron akong actuallyng ngayon, nagra-run. Pero hindi ko, kaya po sinasabi ko sa'yo parang nangangapa pa po. Kasi nirun ko siya under ni Jennifer V. Pinoza, yung mismong account ko po. Yes, kasi boost post yun. Ibig sabihin po, yung ginawa mo ninyo na ads is under nung personal ad account. So, pag Oo. kinilik mo tong Jennifer B. Pinoza, makikita natin dito, kung nag-boost ka ng post, Opo. dito siya lalabas. Huwag mo tong gagamitin. Okay. Okay, so dapat ito is naka-reserve as your, tingnan mo, may active ka dito. Opo, Diba? ayan. So, ibig sabihin, personal ad account. I-explain ko to later, mamaya-maya Sige. ng konti.
kung bakit hindi mo 'to gagamitin. So, dapat ang gagamitin mo is yung nandito sa Cavite Properties 1 Okay. na existing. Tingnan natin na asan naman yan? Ay bakit ano? Teka. Kasi meron ka na-claim dito na 3 Facebook pages eh. Sa Hmm, Cavite, ano, ayun oh, 4 pala sila. Cavite PH Properties, Hiring Real Estate, Properties in PH, saka Bipinosa Enterprise. Ibig sabihin, itong 4 na pages na to, na-claim dito sa isang business portfolio na to. Okay, ibig sabihin, dito ka dapat magrara ng ads, wag doon sa personal. okay po. So what I'm gonna do is I'm gonna create an ad account. Okay? Tingnan mo, wala ka pang ad account dito sa business portfolio mo. So what I'm gonna do is I'm gonna hit or click the add button. Okay, and then liitan natin ng konti yung ano mo. Yan. So create a new ad account. Okay, and then dito sa ad account name is Cavite PH Ads. Yan. Lagyan na natin ganyan. Tapos ito, time zone, Manila. Okay, and then yung currency natin, palitan natin ng PHP or Philippine Peso. Click natin tong next. Click natin tong my business and then create. Okay? Tapos, syempre, isa-select mo yung sarili mo. Ibibigyan mo ng access yung sarili mo. Si Sir Marlon, bigyan din natin, ah. Sige po, husband ko naman po yun. Okay, sige. Tapos, full control and then Hmm, assign. I-assign mo siya. And then, click mo yung close. Okay, so ibig sabihin, meron ka ng ad account inside this business portfolio. The okay. next thing that you're gonna need to do is to add a payment method, no? So, kiklik mo tong drop down, itong inverted triangle, kiklik mo to, tapos kiklik mo yung view payment methods. Okay? Tapos mapupunta ka dito sa part na to. So, add payment method and then click mo yung next. And then mamimili ka GCash, Paymaya, credit card. Anong pipiliin mo? Yung GCash po, usually po ginagamit ko, sir. Okay, GCash. Click natin yung next. Okay. And skip muna natin ito. Pero kailangan sir na ilagay din yan? Kung ano ka, kung VAT inclusive ka, i-click mo yung yes. Pero No. kung hindi ka naman ano, exclusive ka, so click mo lang yung no. Okay. Skip muna natin to for the sake of this demonstration. Tapos, lagyan muna natin siguro kahit 100 muna, yan. Sige po. Tapos, click natin yung next. Open GCash. Open mo yung GCash app mo sa phone. Okay po. Okay. So, habang ginagawa ni Miss Jennifer yan, si Esmeraldo, may question po ako, sir. Paano ko po malalaman ang specific lead? Example, si Juan is generated from video ad, set or photo, or from lead campaign or sale. Makikita ko po ba sa Business Suite app inbox? Yes, Esmeraldo, pag-uusapan po natin to on day 3 or day 4. Okay, yan po yung topic po natin sa day 4. Miss Jennifer, i-ano mo po yung ano, Apo, sir. yung ibarilin mo yung ano, yung QR code. Apo. Na ano lang sir, loading lang yung GCash, medyo matagal. Sige lang, no problem. Hello po, kakain ko lang. May recording po ba tayo para makapasabay ako? Yes, meron pong recording, Sir Eric. Lifetime recording naman to, lifetime access sa recording. So, pwede niyong ulit-ulitin. Okay? Pwede Opo. niyong ulit-ulitin yung videos.
Okay. Mabilis, di makasunod. Yes, recorded naman po siya June. Nakakapag-delete ba ng ad account? Wag mo siyang i-delete Miss Nene. Kasi you need it. Promise. Wag kayo magdi-delete ng business portfolio at wag kayo magdi-delete ng ad account. Click nyo lang po yung done. Yan. So, mayroon tayong 99.99 na budget na nalagay po sa anong tawag dito, sa ating ad account. So, the next thing that we're gonna need to do is to anong tawag dito, punta ako sa business settings. And right now, since na-claim na po ni Miss Jennifer yung mga pages, all good na tayo dito. Pero just for example, sa inyo, sa case ninyo, kung hindi nyo pa nakiklaim yung page inside the business portfolio, all you need to do is to click add and then add a page. Tapos lagay nyo lang po dito kung ano yung name po ng page ninyo and then click nyo lang yung add page, sundan nyo lang yung steps. Tapos makiklaim nyo na po yung page nyo dito sa loob ng business portfolio. Okay? Next would be, I'll give you guys on how you can be able to, let's say for example, for those media buyers or for if you are going to find someone to run ads for you, there are 3 ways on how you can be able to gain access, for them to gain access sa business portfolio nyo. Yung first is via email po siya. Ito, pupunta kayo sa people. Okay, ito yung pinaka-simplest way of getting access. So I'm gonna add myself here, Miss Jennifer. So Sige po. ang gagawin ko lang is click ko yung invite people. And then I'm gonna put my email address. And there you go. And then click ko yung next. And then for the sake of this demonstration, I'm just gonna select full control. Okay Pag po. hindi nyo kilala yung nilalagay nyo dito or parang ano lang, parang anong tawag dito, for simple audit lang, huwag nyo bibigyan ng full control. Bigyan nyo lang ng basic access lang muna. No, pag hindi nyo masyadong kilala pa yung tao. Pero kung siguro naman kilala nyo naman ako, Opo, establish sir. trust. So, wala namang problema kung full control. 'Di ba? So, ang pagkakaiba naman nito is yung basic access is they cannot make any changes in terms of naming it or adding someone in the business portfolio. Dito sa full control, this is somehow parang I become or ano tawag dito, parang co-owner ako ng business portfolio. Okay, I can do anything. I can edit the name ng page mo or nung business portfolio mo, tapos I can add someone. Okay, so for the sake of this demo, I'm just gonna use this one. Tapos anong page ang gagamitin natin dito, Miss Ayan Jennifer? po, Sir Cavite PH Properties. Okay, sige. Tapos pupunta ka dito and then full control muna. Tapos add accounts, Cavite PH ads, full control. Tapos Instagram, meron ba to? Ito, same din ba to? Real property in Opo, PH? sir. Okay. So, everything and then invite. Sir, question, yung Hmm. kailangan talaga naka-connect si Instagram? Yes, preferably. Okay po. Okay? So, nag-send na ng invite. No? Ngayon, ang gagawin ko ngayon dito sa end ko, titingnan ko kung pumasok yung invite mo. Okay? Okay. So, I'm gonna stop sharing your screen muna. And then, I'm gonna share my screen and then, pakita ko sa inyo kung saan siya normally pumapasok. Normally, pumapasok siya dito sa social tab. Kung naka-Gmail kayo, ayan o, sa primary, minsan dito pumapasok, pero madalas dito sa social tab. So, action required, you're invited to Cavite PH Properties. So, i-click natin ito, and then view invitation. And then, magla-login ako kay Facebook. Yan lang, na-log out siguro. Teka lang
Stop sharing ko muna. Apo. Tapos magla-login lang ako. Ayun, na-log out nga ako. Dali lang guys ha. Tapos yung ating code. Alright, so try natin makapasok na. Ayan, login muna ako dito. Set invitation. Okay. Tingnan natin. Let me just share my screen again. Medyo mabagal lang ng konti. There you go. So, click natin tong Ads Manager and then Campaigns. Mapupunta na ako ngayon doon sa Ads Manager po ni Miss Jennifer. Okay, that's your business. Cavite Properties focus on politics. So, click lang natin tong no. Okay, and that's the first way of getting access. Second way of getting access is via ad account or yung via asset. You can share back your screen, Miss Jennifer, and ituturo ko sa inyo paano mag-gain ng access via ad account ID. Okay? Sige po, Miss Jennifer, pa-share po ng screen po ninyo. Apo. Okay, so the next one is pahingi ako ng remote control access. Apo. Okay, ito nakikita niyong ad account sa baba ng pages, meron siyang unique ID. Ito oh, yung Cavite PH Properties, yung 133222 yan, yung ending niya 1346. Normally yan yung meron siyang mga IDs, specific IDs, including yung pages ninyo, may IDs po yan, unique. Ayun siya, oh, yung Cavite PH Properties, may unique ID siya. Itong hiring real estate page, meron din siyang unique ID. Lahat po ito meron siyang unique, including your ad account and including your Instagram ad account. Ayan, Mm. meron siyang mga IDs. So, ibig sabihin, kung yun lang yung ibibigay niyong asset, okay? Kasi ito yung mga assets po ninyo eh. Kung halimbawa, kung yung ad account asset lang ang gusto mong ibigay sa akin, pwede yon. So, all you need to do is to send over the ad account ID. So, click nyo po itong copy to clipboard po ninyo yan. Isan nyo po dito sa chat, Miss Jennifer. Ay, sorry po. Copy nyo po yung ID ng ad account and pakisend po dito sa chat. Dali lang po. Ay, paano po, sir? Medyo na ano ko dun ah. Okay, stop sharing muna kita. Apo. Okay, tapos Share ko para muna. ano, yan. So, copy nyo yan, tapos send nyo dito sa chat. Ayan, sir. Yan, there you go. So, Share po ko ulit. hindi, okay na. Ako na mag-share. So, Okay. ngayon, ang gagawin ko ngayon is, I will try to uh, gain access using my business portfolio. So, say for example, dito. Okay, I'm gonna share my screen. Okay, now, this is my business portfolio na. Yan, verification needed, verify account, send email. Normally, ang daming mga OTP na hinihingi ni Meta eh. Pansin nyo ba guys? Ang daming mga ano, antayin natin yung OTP.
Traffic lang. Apa yung OTP natin? Wala yung code. Tagal. Refresh natin ulit. Yun, masok na. Paste natin dito and submit. Okay, done. And there you go. So, pupunta ako dito sa ad account ko. No, akin na to, business portfolio ko na to, Virtual 5 Solutions. Ito yung agency ko. Now, what I'm Okay. gonna do is, kukopyahin ko lang yung ad account ID ni Miss Jennifer na sinend niya dun sa Zoom. Tapos, ang gagawin ko is, i-click ko tong add button. Tapos, request access to an ad account in another business portfolio. So, yun po yung nasa baba yung pangatlo. Yan. Tapos, ipipaste ko siya dito. Tapos, i-click ko yung next. Select roles, full control, and then confirm. And then, done. So, makikita ko na dito yung ad account ni Miss Jennifer. Sa yung Cavite PH ads, nakalagay na. So, even though nasa loob na siya ng, ng business portfolio ko, I need to add myself inside. So, I'm gonna click assign people, and I'm gonna select all, yung name ko, tsaka yung conversion sa API, full control, and assign. Kita nyo, kahit na nasa loob na siya ng business portfolio ko, inassign ko pa rin yung sarili ko. And done. So that's it. So yan yung second way of getting access. The third way of getting access is via Business Manager ID. Okay, so ito yung Business Manager ID. Pupunta ako dito, Business Manager, go to Business Manager settings. And wait natin mag-load. Tapos, pupunta ako dito sa business info. Tapos, isi-send ko to kay Miss Jennifer, yung ID ko. Ito, business manager ID, nakikita nyo sa taas. Ayan siya. Opo. So, copy ko to and then isi-send over ko kay Miss Jennifer dito sa Zoom. Ayan, paste. So, you can share back your screen. Pero bago kayo mag-share ng screen, i-copy nyo muna yung, yung business manager ID ko doon sa chat box. Tapos, share nyo yung screen niyo. Okay? Once na-copy nyo na siya, you can share back your screen. There you go. So, ito yung third way of getting access. So, pahingi ulit ako ng remote control access. Sige po. Approve nyo lang. And dito po siya makikita sa partners. Okay? Pag pumunta kayo sa partners, nakikita nyo dito, nandoon ako automatically. Kasi kanina, di ba, humingi ako ng full control access. Kaya nakikita nyo na siya dito. So, for the sake of this demo, let's just remove it first. I-remove ko muna. Okay, remove partner. So, assuming na wala pa ako dito, okay, ganito makikita nyo itsura niyan. So, all you need to do, Miss Jennifer, is go to partner to assign assets to. Ito po. Yung una, yan, yung nasa kaliwa. Yan, click nyo yan. Yan. Tapos, ilagay nyo dyan yung business ID ko. Paste mo siya dyan. Tapos, click mo yung next. Tapos, i-select mo yung, ito ako na, navigate natin to, Cavite PH na page. Opo. Tapos, sa ad accounts, yan, lagay natin dito, everything muna. Tapos, sa ad accounts, ba't hindi lumalabas yung ad account dito? Yan, sa pages muna tayo. And then, save changes.
Okay, done. Tapos, yan, assign assets. Kasi nalagay natin yung page, di ba? Sa add accounts, ba't hindi lumalabas yung add account? Ayun. So, wala pa pala akong access dun sa, ano. So, pagdating mo dito sa partners, Wala. wala pa ako dun. So, kailangan natin i-add yung partners. Refresh muna natin. Partners. Ayan o, assign partners. Ayan, palagay po yung business ID ko dyan. Paste mo lang dito. Opo. Ayan, tapos full control para lumabas siya. Done. Ayan. So, makikita na natin yung ad account natin doon. So, yan yung pangatlong way of getting access. Okay, so, right now, para magkaroon kayo ng mas magandang overview, titingnan nyo to i-refresh ko lang muna tong browser ni Miss Jennifer para hindi kayo nalito. Baka nalito kayo eh. So, i-click ko to itong drop down, itong inverted triangle. Okay. Tingnan nyo mabuti to Cavite PH Properties 1, Cavite PH Properties 3, and Cavite Properties 2. May kulang pala ng PH pero that's fine. So, ibig sabihin, tatlong business portfolio po yung nakikita ninyo. Hindi po sila pages business portfolio po sila or business manager. Okay? And eto sa Cavite PH Properties 1, nag-create tayo ng ad account, which is this one. Ito yung ad account na ginawa natin. Gets? And inside the business portfolio, nag-claim tayo ng page. Meron tayong 4 na page na na-claim na dito, no? And meron ding Instagram dito and merong WhatsApp. Okay, yung WhatsApp, pwede mo i-connect dito yan. Dapat business account yung WhatsApp ninyo. Tapos kung maglalagay kayo ng pixel, medyo advanced na to ng konti, you can create the pixel here. However, right now wala tayong website na paglalagyan, so more or less messenger ito. So ngayon, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari, baka mamaya nalito kayo. Okay, again, tingnan niyo mabuti tatlong business portfolio. Ito yung your account sa baba, si Jennifer B. Pinosa. Yan po yung personal ad account po ni Miss Jennifer. Lahat po kayo na nandito sa Zoom, pare-pareho po kayong may ganyan na personal ad account. When you boost a post, ang ginagamit nyong ad account automatically is yung personal ad account po ninyo. Ito, yung nasa baba. Okay, automatically ito yung ginagamit po ninyong ad account. I do not recommend using it kasi you have to protect your personal ad account at all times. Okay? At all cost, no? And kailangan magra-run kayo ng ads either of these 3 business portfolios. Ganito po kasi itsura niya. No, mag-share ako ng whiteboard. Let me know guys if you can see my whiteboard. Yes po. Okay. Now, let's imagine that this is Miss Jennifer. Okay? Yan, si Miss Jennifer po yan. Ngayon, ay sorry. Saan mo dito? Ito, sa baba ng ni Miss Jennifer, meron ditong personal ad account. Diba? Ito yung personal ad account ni Miss Jennifer. Kapag nag-boost ka ng post, Miss Jennifer, yung nakita natin kanina, nasabi mo nag-run ka ng ads, ito yon, Okay po. yung personal ad account mo. Ngayon, dito sa baba, nag-create tayo ng business portfolio, di ba? Ayan. So, nag-create tayo ng isang business portfolio, pero prior to that, meron ka ng 2 pang business portfolio. Ganito po itsura niyan. So, eto,
is yung Cavite PH, Cavite PH 1, 'di ba? Ito namang isa, number number 2. Yan, tapos yung isa naman, ito yung number 3. Na-gets? Nakita niyo yung itsura? Yes po. May 3 business portfolio ka and bawat business portfolio, meron kang ad account. Okay? So, ibig sabihin, dito, let's say, naglagay ka ng, ito, meron kang ad account dito. Yan po siya. Tapos, ang kagandahan po dito kapag may business portfolio ka, you can create multiple ad accounts. Okay? So, ganito siya. Yan. Pwede ka mag-create ng multiple ad accounts in one business portfolio. Tapos, dun sa business portfolio mo, di ba meron ka na-claim na 4 na Facebook page? Kita nyo? So, ito yung Facebook page mo sa baba. Hmm, yan siya, FB page. Since 4 yon, so, okay, magkaiba po yon. Magkaiba po yung, Sir J. Magkaiba yung ad account sa page. Yan. So, page 1, page 2, ayan. So, may 4 siya doon, di ba? Ayan, o. Ganyan po yung tsura niyan. Okay, nagets. Ngayon, let's assume, guys, na itong Cavite PH1 na ad account mo na disabled, 'di ba? Ang kagandahan nun is once na disabled yung unang ad account mo, you can use the second one. 'Di ba? O na-disabled ulit yung pangalawang ad account mo. O di meron ka pang extra. And meron ka pang extra. Okay? Multiple ad accounts ang pwede mong gamitin for as long as na masunurin ka kay Meta. Reason kung bakit na-disabled kasi you are not following the Meta guidelines. I'm gonna show you guys the Meta guidelines shortly. So, the reason why pinapahiwalay ko yung personal ad account ninyo, wag niyong gagamitin ito kasi pag ginamit po ninyo yan at na-disable po yung personal ad account po ninyo, mahirapan kayo mag-create nito, yung business portfolio. You have to protect your personal ad account at all cost. Okay? Make sense? Tapos, ang kagandahan po dyan dahil ang tawag dito na meron kang multiple ad accounts na na-create. Yan, pwede ka mag-create dito sa yan. So, ganyan din po siya. Na-gets? Yan po siya. Okay, so ibig sabihin nun, yung business portfolio na yon, magagamit mo siya. Kaya nga hindi ko pinapa-delete sa inyo yung mga business portfolio nyo at ad account nyo kasi magagamit nyo yan in the future. Okay, so ano yung dahilan kung bakit na-restrict? It's because of this one. So, punta tayo sa advertising guidelines ni Meta. Meta advertising guidelines. Ano yung mga bawal? Meta advertising guidelines. Ito po siya. Okay, anong mga bawal? Bawal po yung personal attributes. Ibig sabihin, pag Meta advertising policy, prohibiting ads that contain personal attributes, including information on avoiding assumption about someone's personal attributes on your ads. Example, mataba ka ba? Gusto mo bang ng pampapayat na pills? Automatically, reject yon. Bakit? Kasi inassume mo na agad na yung audience mo na tinatarget is mataba. So, bawal yon. O kaya, uh, let's say, 50 to 60 years old ka na ba at tumatanda ka na?
ito yung bata na skincare, bawal yon. Okay? So, nagkakaroon ka ng parang ina-assume mo na agad na anong tawag dito? Ina-assume mo agad dun sa tao na yun yung attributes nila. Pag sa kotse naman, JM, pwede pwede ma-restrict yan na kapag sinabi mo na ah, let's say Vios automatic, o kaya kung anong binebenta mong kotse. Halimbawa, Nissan ganito, Navara, ganyan. Only for people who are earning 100,000 per month. Patay ka, reject yun. Bakit? Kasi inassume mo agad na 100K lang yung kinikita nila. So bawal bawal ano yon, bawal yung kasi nandito yan sa anong tawag dito? Nandito yan sa personal attributes or nandoon yan sa anong tawag dito, yung finances, yung mga yung anong tawag dito, may kinalaman sa finances no tao. So para mas mabasa niyo maigi, I'll be sending it over itong link na 'to. Okay? Yan, para mabasa ninyo yung mga bawal kay Meta. Ano pa ba yung mga bawal? Sensational content. Our advertising policy prohibiting sensational content, including information avoiding shocking, sensational, inflammatory, or excessively violent content in your ads. Cryptocurrency, products and services. Our advertising policy ng crypto, although yung iba nakakalusot. Bakit? Kasi hindi nila direktang sinasabi na crypto yung kanilang binibenta. So they're just doing an ad very subtle na hindi direktang nagsasabi ng crypto. Okay? So drug and alcohol, addiction treatment, etc. etc. So nung first time ko mag-run ng ads, ang unang-una kong nirun na ads is yung vape. Guess what? Na-restrict yung ad account ko kasi drug and alcohol addiction or anything related sa tobacco or any ito, yung drug and alcohol addiction, etc. etc. So, related po sila dyan. Ito, personal health and appearance. Ayun yung sinasabi ko na unrealistic na na approach. Let's say, itong pills na to without exercise, magkakaroon ka ng sexy body. So, yun. Bawal yun. Nagigets? May questions? Sa real estate, ano mga possible na restriction? Ken, pareha kayo nung sa kotse. Bawal kayo magsabi na we are selling or invest now in a condo property. We are looking for people who are earning 100,000 and above, mga ganon. Or tipong sasabihin natin, malaki ba kita mo sa business mo? May kita ka ba ng 350,000 per month or 500,000 per month? Chance mo na makakuha ng condo. Mali po yun. Travel agency, bawal kang magsabi ng anong tawag dito? Let's say anong tawag dito? Let's say hindi mo parang yung pinalalabas mo na hindi mo ba afford mag-vacation or hindi mo ba afford anong tawag dito? Anong pwedeng ma-restrict dito? Sa travel agency, wala namang masyadong Ang critical lang dito is yung mga may kinalaman sa finances, may kinalaman sa skincare or health and beauty. Yung mga supplement na yan, yung mga delikado yan. Kaya iingatan ninyo yung mga sasabihin nyo dun sa ads ninyo. Okay? Sa travel agency, wala namang masyadong wala masyadong restriction. Unless otherwise, yung mga pinapakita mong ads is medyo may konting violence
or may tipong may nudity, yun. So, yun, medyo alanganin ka doon. Okay? Questions? How to create ad account, sir? Nagawa po natin kanina. Kung na-late ka ng konti, Sir JM, you can watch the recording or yung replay. But for now, sige, kung na-late ka, this is how you do it. Pag nandito ka sa ano, sa ad accounts, pagpunta mo dito sa ad accounts, i-click mo lang tong add, tapos create a new ad account. Okay? So, for the sake of those na nakapasok na mas maaga, I'm not gonna do it again, kasi ano natin kanina. Okay, but you can watch the replay naman. Questions pa? Meron pa? Nagigets nyo na kung bakit pinapa-separate ko yung ad account ninyo from your personal ad account in your business portfolio. Malinaw na. Magkaiba po yung business portfolio sa ito pala, yung Meta Business Suite, magkaiba po yan. Itong Meta Business Suite tsaka yung business portfolio is, teka lang, pakita ko lang dito. Cavite. Ito siya, no? Share ko yung screen. Ito po yung pagkakaiba. So, ito po is, pag kinilik niyo yung Meta Business Suite, ayan. Tapos, pag pumunta po kayo dito sa planner, dito nyo po makikita yung mga ini-schedule po nyo na post. So, halimbawa, ano ba ngayon? 11, 12. So, bukas, halimbawa, mag-schedule ka ng post. So, click mo lang tong plus sign, schedule post. Dito nyo po pwedeng i-schedule yung mga post ninyo, yung mga regular post po ninyo. Okay? Halimbawa, anong oras mo ipa-publish yung post? Alas 10 ng umaga. Click mo tong save. Tapos, add photo in video. Tapos, download. So, kung ano man yung ano. So, ilalagay mo yung image or video na i-schedule mo dyan. Okay? And the next thing is yung dito sa inbox. Sa inbox, nandito po yung mga messages po na pumapasok dun sa page po ninyo. Ito po siya. So, lahat po nung nag-message dun sa page po ninyo, makikita nyo both Messenger and Instagram. So, kung Facebook Messenger lang, ito lang po sila lalabas. Kung Instagram lang yung isa-select nyo, dito naman po yan. Diba? Kung all messages, including Facebook and Instagram, ito po siya. Nagets? Ken, paano i-acquire yung another ad account from Portfolio 2 to Portfolio 1? Meron kasi ako funds doon na account from Business Portfolio. Ang gamit ko currently is Portfolio 1 nila noon. Paano i-acquire yung another ad account from Portfolio 1 to Portfolio 2 to Portfolio 1? Yung ginawa po natin kanina, Sir Ken, na nag-request ako ng ad account ID. Kung medyo na late ka ng pasok, reviewin mo yung ano natin kanina, yung anong tawag dito, yung tutorial. Humingi ako ng ad account ID kay Miss Jennifer. Tapos, inad ko doon sa business portfolio ko. That's how you do it. Ginawa po natin siya kanina. Okay? Catherine Santos, pag gumawa ba ako ng bagong ad account, mag-back to zero na po yung lahat ng history ng Learning Meta, like type of customers na na-engage sa ad. In terms, ganito kasi yan, Miss Catherine, no? Nai-store po kasi yung data in different channel or different entity.
Number one, sa Facebook page mo. Okay? Big sabihin, meron ng stored data ng mga previous customers or previous people na nag-engage dun sa page mo. So most likely, maki-carry over din yon dun sa ad account, bagong ad account na gagawin mo. However, yung data ng previous ad account mo, hindi mo na siya mas mata-transfer dun sa bagong ad account. It stays there. Okay? Kasi ano yan na-store yung data sa page, na-store yung data sa ad account. So ang makukuha mo lang na data is yung data ng page mo na gagamitin mo sa bagong ad account. Okay? Ganun po siya. Mai-store pa rin naman. So yun nga lang, yung data ng page, hindi yung data ng ad account. So somehow magre-reset siya or somehow back to zero ka in terms of data ng ad account. Pero yung data ng page mo, meron ng data yon. Meron na siyang historical data. Okay? Nalinaw na? May questions pa? One more question, and then let's call it a day. And let's continue our training tomorrow at 7:30 p.m. Ken, actually, ginawa ko na yun pero every time na nag-run ako ng ads, naka-default yung ad account. One, may option ba na i-transfer yung... No, hindi mo siya mata-transfer. It stays there. It stays there doon sa ad account na pinagamitan mo. Okay? Hindi mo siya mata-transfer. Gamitin mo na lang, ubusin mo na lang yung budget dun sa isang ad account. Pwede naman yun. Since meron ka namang access dun sa page, Ken, gamitin mo na lang yun. Pwede naman yun. Pwede po malaman yung purpose ng ad account. Sorry, bago lang po. Ang purpose, the reason why we transfer or we create new ad account, we do na kasi pag yung personal ad account mo yung ginamit mo, pag na-restrict yun, wala ka ng chance to create a new one. Di ba? JM, ito yung kung na-late ka ng pasok, ito yung sinasabi ko na anong tawag dito na reason. So, share ko ulit yung whiteboard. Share. Paano ko siya ma-share ulit? Hindi ko siya ma-share. Teka lang. Hindi ko siya ma-share. I'm not sure why. Pero kung pwede gamitin yung funds ng secondary ad account from secondary portfolio. Ganito, Sir Ken, no? Kung pareho kang may access doon sa ad account 1 and ad account 2 at meron kang access doon sa Facebook page, pwede mo magamit yon. Okay, yung funds doon sa ad account 1 or kung sa ad account 2 man yan, pwede mo magamit yon. Pwede mong i-launch yung ads doon. Pwede po paturo ulit how to check if you are using personal ad account. Share mo, Miss Catherine, yung yung screen mo. Ituturo ko sa iyo. If you are using laptop or PC. Kapag nawala po main account, pwede din ma-access yung business portfolio. Ayan. So,
Pahingi ako ng remote control access, Miss Catherine. Approve mo lang. Okay. So, punta ako dito muna sa Ads Manager at Task Campaigns. Ayan o. So, pag kinilik mo tong drop down, wait nating lumabas. Ayan o. Itong mga nakikita mo na to, puro to business portfolio. Ayan o. Victoria, Honey, Habit, PH, Dami, Curation. Ito yung personal mo. Ito, yung Catherine Santos yung nasa dulo, pinakadulo. Yan yung personal mo. Huwag mong gagamitin yan. Ayan o. Meron kang mga in-draft dito. So, huwag mo tong gagamitin kasi personal mo to eh. When you boost a post kasi, automatically ito yung ginagamit mo. Yung Catherine Santos. So, when you run ads, let's say for Honey Habit PH or Victoria na ano, dito ka magra-run kay Victoria. Ayan o. So, sa client mo ba tong Victoria na to o sa'yo din? Sino to? Si Catherine. I-ano ko ta, unmute kita. Catherine. Sino ba yan? Unmute kita, wait lang. Ba't nawala? Sa client. Ayan. So, itong ad account na to, pwede mong i-rename niya to eh. Disabled na pala to. Okay. So, ayan o. Mga business portfolio ng mga clients mo. Itong Catherine Santos Marketing Strategist, yan yung portfolio mo. Di ba? So, dalawa yung portfolio mo. Catherine Santos yung dilaw, Catherine Santos tong gray. So, ano mo yan? Anong tawag dito? I-rename mo na lang siya. Halimbawa, sooner or later, magtatayo ka ng sarili mong agency. Lagay mo lang dyan, KS Advertising. Di ba? Stig. Kung ano man yung ilalagay mo dyan na ano, ang middle initial mo is kung ano, di ba? K, ano ba middle initial mo? So, parang Catherine Santos Marketing. Diba? Or KS Client Acquisition, mga tipong ganun. Yun yung i-rename mo. Okay? Kasi yun yung ano mo, yun yung pinaka-portfolio mo wherein you can run ads for your clients. Huwag kang gumawa ng bago, Miss Catherine. Kasi meron bago para sa business portfolio mo. Teka, asan ba yung ano mo? Ba't hindi kita meron? Teka lang. Hindi kita makita dito sa Zoom. Ba't ganun? Ano yung pangalan mo dito? Ito. Sige, unmute ka nga. Kasi po before, yung gamit ko po yung disabled ngayon, maganda po yung performance nung ads ko doon. And then parang last year, tapos this year, hindi ko alam kung paano naging dalawa kasi before po yung Victoria Hoffart, tinutulungan ko lang sa content yon, gumawa ng mga post, ganyan. Tsaka nagra-run din ng ads. And then, so performing well yun, every time I run ads. Dalawa po kasi yung page po para sa business ko talaga, dun sa hair and makeup. So anong nangyari is parang gusto kong ihiwalay dati yung accounts, yung parang ad account for client and for my personal. So hindi ko pa gets kasi yung mga ad accounts before. So nangyari, parang ngayon ang naging situation is personal ko na palang ad account yung gamit ko. And then hindi maganda yung performance niya as last year dun sa disabled ngayon. So, I don't know if sa budget ba or dahil mas maraming history yung dati kong ad account na okay yung parang Sa ads.
yes, I mean mas okay din siguro yata yung performance yung disabled account ko na Hindi dise nagma-matter 'yun. Ang oh, ang bottom line do'n kahit ano pang ad account ang gamitin mo, kung sablay yung ads talaga, hindi nagwo-work yung ads mo, hindi siya nakaka-attract ng target audience mo. pero similar, targeting and similar creatives like almost the same naman yung gamit. Pero sobrang different yung I mean talagang ibang-iba yung dati as Kaya lang in na-disabled. na-disable po yun kasi meron lang Oo, yata akong hindi na-pay dun, pero puwede okey. namang i-pay para magamit ulit. Tapos ito namang dito sa personal ko akala ko okey lang kasi hindi ko naman alam na may personal pa pala. So dun Mm. ko yung gamit ko ngayon na personal is hindi siya ma-compare dun sa performance nung dati. Like I don't know if, anong problem pero Share mo talagang ulit yung ano mo, yung okey. screen mo. Yeah, mas okay po kasi yung performance talaga nung disabled account compared dito sa Kung personal like meron kang hindi bayad dito, bigyan mo ako ng remote control access. okay po. Parang nasa ano lang naman po yun, kasi akala ko lang mas okay 'tong isa kasi yeah. Ito bang Victoria Hoffart, ikaw ang nag-create ng business portfolio nito o sa client mo 'to? Ako po gumawa niyan kasi akala ko Ah, parang yan lang yung para sa page ni Victoria Hoffart before. So okey. ngayon Mali 'yun. oo, Kailangan yung business portfolio, si client ang gagawin mo. The same way na ginawan ko ng business portfolio si Miss Jennifer. yes. So Hmm, ayun ang akala ko po ginawa ko siya for ano lang, for Victoria Hoffart lang pero hindi I think dito rin yun sa dati kong ads. Kasi dun hmm. po sa ginagamit ko ngayon wala na yung mga dati kong ads, wala na yung record, eh. So, ayun yung mga bagong ads na lang parang late last year tsaka this year lang po. So, hindi maganda lahat yung performance compared dun sa mga years back ko na ads. Talagang good yung performance. Maraming clients, daming inquiries Hmm. everyday. So, yun po yung ngayon po talagang one inquiry a day ta's hindi pa qualified. So, ayun. Kaya akala ko baka kailangan kong i-reactivate yung isa kasi baka mas maganda yung Alin ba history. dito 'yun? Um, sorry. Ito po yung gamit ko ngayon. Wait, ito pong ito yata, 'yan. I think, 'yan. Sorry, Wala paano po ba namang laman. makita? Walang laman 'to, walang ad account 'to. Wait, di ako sure. Yung may page po ng makeup, ayan na-move na yata. Dalawa po kasi kapag nasa ads manager ako, dalawa po yung pagpipilian ko na ad account. And ito po yung disabled, ito po yung maganda yung performance. Tas may isa pa, yung personal, yun naman po yung Paki-ano mo nga 'to, yung open in ads manager may inverted triangle dito. Paki-click mo yung ito po, inverted triangle, click mo yung view payment methods. ayan po. Hindi ko na po kasi naasikaso 'to, eh, Ayun, oh. parang So i-pay now mo lang 'yan, 3,855. ay sorry Okey, makita so maglagay ka lang ng bagong credit card para maano, yeah. para magamit mo ulit 'yan. Hindi pa naman siya totally disabled kasi, meron ka lang overdue. Opo, hindi ko lang kasi Hmm, lumipat ako sa ibang ad account, so akala ko dun na siya nag-pay and all. Meron pa mm. pala ako dito, dalawa pala sila. So paano po 'to i-rename? Punta ka lang din sa ano, dun sa 'yan, itong gear icon, okey. Tapos Tapos okey. punta ka lang dito sa baba, business, saan na 'yun? Ba't wala ka? Wala ka. Ta's makikita ko rin po kung nandiyan yung mga page ko, 'di ba? Oo, business asset, yung ano, eto. Click mo 'to, Nandiyan. edit, Okey. Ay sorry po, hindi yan. ko kasi Click mo yung edit tapos rename mo na lang siya.
Okay, okay. Okay? Tapos yung mga primary page, I mean kung ano po yung main page, may gano'n pa po ba? Yes. I-add mo lang dyan. Okay. So, Yan. okay. Ito po, ibig sabihin ito lang yung page na meron dito, hindi naman po? Yes. Yun lang yung page na na-claim mo dyan. Okay. Sige po. Siguro check ko na lang lahat nung business kasi wala po dito yung makeup page ko, baka ibang ano 'to, ibang ad account. So, yung makeup page ko po kasi yung main ko, yun yung nagiging problem ko talaga. Got it. Yan. So, rename mo na lang yan and then ayusin mo yung structure ng business portfolio mo. Okay. So, hindi Okay? po advisable gumawa ng bago? Oo, kasi meron ka pa namang pwede mo pang gamitin yan. Bayaran mo lang yung mo, Opo, yung kung alin yung pinaka-good performing, gano'n. bayaran mo lang yung mo, yung remaining balance mo, outstanding balance mo. Okay, thank you. Okay, welcome. Sige. I'll be answering a couple of more dito sa chat. Anong tawag dito? Pwede ko ma-check yung account ko. JM Gamboa. Sige, balikan ka last. Which is more effective, pictures or video? You can test both. Nene. Ayan, panoorin mo na lang siya yung recording June. Boosting personal account ng gagamit Ads Manager Business Portfolio. Tama ba ako, sir? Pag nag-boost ka, personal ad account ang ginagamit mo automatically, Miss Jennifer. Pag nag-run ka ng ads through business portfolio, yung ad account na ginawa ko sa inyo kanina, yun na yung gagamitin mo. Safe po ba kapag credit card ang gamitin? Sure, para nakakatawa kasi. Well, kung maglagay ka ng mga yung factor authentication, safe yon. Okay, pero para kung talagang ka, medyo kinakabahan ka, mag-GCash ka na lang. Pa-add ka na lang ng budget. Okay lang din naman yan, walang problema doon. Sige, Sir JM, share mo yung screen mo. Last na lang yung kay Sir JM and then we call it a day. So, pahingi ako ng remote control access. Approve mo lang. Okay, and then approve mo na ba? Ayan. So, pupunta ako dito sa Ads Manager, Campaigns. Ayan, mukhang personal ad account din yung ginagamit mo. For JM. Kailangan mo gumawa ng business portfolio. Kung wala ka pang business portfolio, medyo mabagal lang yung mabagal yung ating bilis. Okay, wag mo muna gagalawin, ako muna gagalaw. Ayan JMG Empire. Yung JMG Empire, yan yung business portfolio mo. Yung J Gamboa, nasa baba, yan yung personal ad account mo. So all you need to do is mag-create ka dito ng ad account. Okay? So, yun yung kulang mo. Ginagamit mo pa rin yung personal ad account mo. Ang gagawin mo dito, gawa ka ng ad account. Ayan So, no ad accounts added. So, create ka ng ad account dyan. Sundan mo lang yung ginawa natin kanina. Okey-doke. So, thank you so much for joining tonight, guys. I appreciate your time. Sir Ken, last na lang. Sige, sagutin ko na. Sa messaging, wala restriction kahit ano pwede sabihin sa client. Huwag mo namang murahin, siyempre. Sa messaging, the moment na nag-run na yung ads mo at na-approve na ni Meta, well, good na yon. Dun sa dun sa conversation ninyo, make sure na compliant pa rin yung mga replies mo doon. Wag kang magmumura doon or wag kang magsisend ng mga kung anong links doon sa mare-restrict yung page mo. Okay? Thank you so much guys for joining tonight. I'll see you guys tomorrow at 7:30 p.m. I'll be sending you guys the replay nung natin ngayon nung
session natin ngayon, just stand by for my email. At least give me 30 minutes to render the video and you'll receive that probably 9 p.m. tonight or 9:15 probably. Okay, thank you so much and I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. Thank you and have a good night. Bye-bye.